Hello everyone. Today, ang pag-uusapan po natin ay freedom from the love of money. And our scripture today is 1 Timothy chapter 6 verse 10. So alis muna tayo sa Book of Acts and let's read this passage, 1 Timothy 6 verse 10. For the love of money is the root of all kinds of evil. So tayo po ay manalangin. Lord, we live in a world kung saan ang mga tao is so obsessed with money. And that's why, Lord, there's a lot of corruption, there's a lot of evil in the world dahil sa pagmamahal ng mga tao sa pera. Lord, maraming salamat that you provide for all our needs. Help us, Panginoon, na makita ang mga provisions mo sa amin, not as something na you hoard, but really as a stewardship issue. Pinagkakatiwala mo sa amin ito that we may learn how to share, how to give. So nawa, Lord, tulungan niyo po kami, Lord, sa bagay na ito. Nawa hindi kami maging selfish at rather maging generous kami. And this is possible through the work of your Holy Spirit in our lives. So we pray, Lord, once again, turuan mo kami, Panginoon, deepen our faith and help us to grow as Christians, Lord God. Yung mamuhay kami ng hindi kami nagmamahal sa pera, but rather sa iyo, Lord, at sa mga tao, magkaroon kami ng freedom to serve. At ito po ang prayer namin ngayon sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. So, it's obvious, di ba, na ang pera hindi naman yun ang evil, di ba? It can be used for a lot of good things and it can be a blessing. Pero kapag ang pera, yun ay doon na tayo nag-identify para sa ating security, identity, or even yung control sa mga bagay-bagay, well, it can begin to form us in unhealthy ways. Dito nagkakaroon ng maraming mga, character defects sa mga tao pag na-focus na sa pera. Pag tayo ay, obsessed sa pera to the point na it becomes, an idol. Okay? The early church, sa kanilang, buhay, ayon kay Luke, as Luke describes it, they really showed a different kind of a lifestyle. They were generous, not just in terms of pera actually, but in all aspects ng kanilang stewardship. They were no longer controlled by the need to hoard, to just take everything sa sarili nila, but they learn how to trust God. At pwede rin natin matutunan yan today. We can also become gaya na sinasabi nga sa Psalms, the Lord is my shepherd, I shall not be in want. So, hindi kinakailangan ng mga possessions natin ay, maging idol sa buhay natin. We can use them to glorify God, of course, to bless our families, ourselves, and others. We can use money to further ministry para lalo tayong maka-reach out sa mas maraming mga tao. Okay? Hindi kinakailangan na ang maging parang pag-uugali natin tayo parang we love money. So yung ganung bagay is not God's will for us, and thank God through the Holy Spirit we can be set free from this. No? Hindi tayo kinakailangan maging materialistic. Si Jesus, who is alive, who is at work in our lives, wants us to be like Him in terms of generosity. Okay? So, hindi yung parang kapit-tuko tayo sa anumang resource, sa anumang bagay. We are free or set free, or are being set free, rather, by the Holy Spirit para maging generous tayo, bukas palad. Ready to give, ready to share our time, our energy, our talents, to bless other people. So, hindi lang ito pera actually, itong pinag-uusapan natin. And we need to search our hearts kasi kung tayo ay nahihirapan, to serve other people,
use yung ating mga talents or resources to bless other people. Yung sarili lang natin talaga iniisip natin. We need to pray. The Lord wants us to be generous, no? He wants to change our hearts. So a generous person believes that God provides and will continue to provide. So he or she has no fear, you know. We can trust God for each and every day sa buhay natin, no? At hindi tayo kinakailangan na parang mag-hoard gaya na sinasabi ko, yung parang pakabig tayo. The Holy Spirit wants us to be free from greed, from the love of money. Na oftentimes ito ang pinagmumulan na anxiety natin. Okay? He wants to transform us. And He wants us to experience the joy of sharing, of giving, of blessing other people. No? Instead of just accumulating lang ng accumulating. He wants us to learn how to be selfless rather than selfish. The early church showed this, you know. They were, you know, lahat sila were together. They saw everything na meron sila as a stewardship issue. You know, they were willing to come together as a community. Willing sila to really share with one another. No? Kaya nakaka-believe din yung early church, you know, and not because magagaling sila, okay? The reason why I say that is because yun talagang gusto ng Panginoon makita natin posibilidad. You know, just think about it. A church na willing to share, you know, kung may mga pangangailangan, isa, no? Again, sabi ko nga sa inyo, itong generosity na ito ay merong kasamang responsibility. It is not just simply parang nagiging ano tayo, yung, di ba, matulungin, merong kawang gawa, yung sinasabi nila, pero, you know, yung tunay na puso, na handa talagang, i-share ang buhay sa iba, you know? So, hindi lang philanthropy to, hindi lang yung, okay, mayaman tayo, may pera tayo, we give to charity. But rather, the Lord wants us to be, you know, generous, okay, to trust God that He will provide. So we have no fear. We are ready to give, to share kung merong i-reveal si Lord sa atin na pangangailangan. For example, you know, I mean, today maraming needs sa ministry, and I encourage you to visit our app and look for yung giving button doon, and you'll learn more about yung tatawag na vision partner. Kung saan, you know, you don't just give, but you give intelligently and intentionally. And asking God for discernment. Okay? Meron tayong mga interns and pastors na nangangailangan ng support. So maybe you can pray and ask God, perhaps He would just provide, no? And maybe you can support a new pastor or an intern para makapag-serve sila sa Panginoon. There are so many opportunities for us to be good stewards pagdating sa worldly wealth. And the Lord doesn't want us to look at money na parang idol yan, source of identity and security. He wants us to be liberal, you know, when it comes to just being good stewards. Okay? Siyempre kailangan ng wisdom, discernment. At meron din mga tao minsan, they would take advantage, no? Of the kindness of your heart. So, kailangan din talaga ng pag-iingat. At kung ginagay tayo ni Lord, tingnan natin, meron ba talagang need? Let's pray about it. At kung meron, sige, by God's grace, pray tayo. So, magkano ba itutulong mo? And do so, you know, freely. At hindi yung parang nanunumbat tayo. Okay? But just give. Pag may nangungutang sa iyo, you know, you pray to God and say, Lord, minsan di makakatulong yung utang, bigyan mo na lang talaga, di ba? Bigyan mo na lang as the Lord blesses your heart. Amen. Nawa maging generous people po tayo with responsibility. Yan ang tinuturo sa atin ng Panginoon. May our church be a place kung saan
ang mga tao ay generous and willing na hindi lang sa pera, kundi sa lahat ng aspekto ng buhay, willing to share, willing to give. And that's what the Lord wants to do in our lives through the Holy Spirit. Posible to. Pwede maging ganito tayo. But it takes reorienting our lives to the Holy Spirit who transforms, who changes us from selfish people to generous people. At walang imposible sa Panginoon. Amen? So tayo po ay manalangin. Lord, thank you once again that you have poured out your Spirit to change our hearts, to set us free from the love of money, and to give us the grace to be generous and ready to share with other people. So, Lord, maraming salamat sa mga blessings mo sa buhay namin. And right now, I want to just thank you for helping some of us na maaaring to earn more than the usual. You have given them the grace to make money. So, praise God. Nawa matuto, Lord God, ang bawat isa not to put their trust in money, but always to put their trust in the Lord and to be content. At kung meron man, Lord God, na mga nag-go through sa amin ng difficulties sa financial aspect, Lord, help us also na magkaroon kami ng tiwala na hindi kami matakot, kami mag-worry. Because even yung ganung mga situation is an opportunity for us to apply yung scripture. And I pray that indeed, Lord, we would not fall into the trap of loving money, which is idolatry. Set us free, Father, I pray. At gawin mo kaming generous people, Lord, through the help of the Holy Spirit. This we pray in Jesus' name. Amen and amen. So God bless you.